Magsisimula ang ating kwento sa ika-13 ng solo leveling sa kung saan makikita natin dito ang pagkabalisa at takot na nararamdaman nitong ating bidang si Sung Jinwoo dahil dito nga sa instant dungeon ay wala siyang naiisip na paraan para takasan ito sapagkat ang tanging labasan palabas dito ay nakasarado at walang ibang paraan para makalabas kung hindi ang maklear niya ang dungeon na ito dahil wala pa rin siyang hawak na teleportation stone. At nangangamba nga siya dahil kinakailangan niya itong gawin ng mag-isa. Habang nakatingin sa hagdan pababa ay nararamdaman niya ang nakakatakot na aura na tila ba ay ito na ang kanyang katapusan. At sa paglalakad nga nitong ating bida dito ay mukhang matagal nang naabandona ang stasyon na ito. Makikita dito ang mga sirasiran at lumang-luma na stasyon at tinutubuan na ng mga damo. Habang naglalakad nga ito sa dungeon ay parang mas nawawalan na ito ng pag-asa. Nag-iisip na nga itong ating bida kung ano ang dapat niyang gawin at mukhang hindi niya kakayanin itong maklear. Hindi naglaon ay meron ng masangsang na amoy itong si Jinwoo at iniisip nito kung ang amoy ba na ito ay nanggagaling sa isang klase ng isang beast-type monster. Dito na nga ay may lumabas na isang monster na mukhang galit na galit sa kanya at makikita dito na ang nakakatakot nitong mukha. Ito nga ay dumiretsong sumugod papunta sa ating bida na ikinagulat nga nitong si Jinwoo. Buti na nga lang ay nailagan ito ni Jinwoo subalit hindi pa rin ito sumuko at umatek pa rin. At sa pangalawang pagkakataon ay naiwasan pa rin ito ng ating bida at ang monster ay naghahanda na naman ng isa pang pag-atake. Dito nga napagtanto na isa itong uri ng lobo na Steel Fang Lycan. Hindi niya nga raw kayang talunin ang isang pares ng goblin at natanong niya ang sarili kung kakayanin niya bang manalo dito sa kaharap niyang lobo. Galit na galit at nanggagalaiti nga ito sa kay Jinwoo na kahit anong oras ay lulusob na naman ito sa kanya. At hindi na nga alam nitong si Jinwoo kung ano ang kanyang dapat gawin habang pinagpapawisan na ito ng sobra. Hindi na nga daw makagalaw ang kanyang mga binti dahil sa takot dito sa kaharap niyang lobo. Itinatanong nitong ating bida kung bakit ba ito nangyayari sa kanya kung ito ba ay dahil natatakot siya. At hindi naman ito maamin sa sarili na nagkaroon siya ng matinding takot at naalala nito ang higanteng Diyos na bato. Sumugod na nga na naman itong lobo sa kanya. Buti na nga lang ay nakailag na naman itong ating bida. Naisip nga nitong si Jinwoo na wala siyang kasamang healer. Kaya hindi maaaring masaktan at masugatan dito kahit anuman ang mangyari. Muntikan na ngang mahagip ng matatalim at malalaking pangil ng lobo ang mukha ng ating bida, mabuti na lamang at naiwasan niya na naman ito. Dito rin bigla siyang napatambling ng hindi niya inaasahan at medyo nagulat nga siya sa nagawa niyang ito. Habang nakabaliktad ang katawan niya ay meron siyang napagtanto sa kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay parang merong malaking nangyaring pagbabago. At dito nga ay naramdaman niya na ang kanyang katawan ay parang gumaan na kahit na nakabaliktad siya ay nagawa niya pa rin maiwasan ulit ang pagsalakay nitong lobo sa kanya. Sa paglapat ng kanyang mga paa sa lupa ay nag-uumpisa na naman itong sumalakay ulit ang lobo. Sa galit na lobong ito ay nakabuka ng napakalaki ang mga bibig nito ay parang kayang-kayang hatiin ang katawan nitong ating bida. Sinabi nitong ating bida na binigyan siya ng pangalawang pagkakataon upang mabuhay. Sa isip niya ay hindi siya dapat magpadala sa kanyang takot na nararamdaman ngayon. Hindi niya nga tinatanggap na mamatay na lamang siya dito ng basta-basta. Sa papasugod ng nalobo ay makikitang nagkaroon na rin ng lakas na lumaban itong ating bida sa paghahanda rin ng isang suntok. Tumama nga ang pinakawalang suntok ni Jinwoo sa baba bitong lobo at nayanig nga itong lobo sa lakas ng suntok na natanggap nito mula sa ating bida. Tumalsik nga ang lobong ito sa mga bakal na narehas at nabaluktot nga ang mga bakal kung saan tumalsik ang lobo. Ngunit kahit na nagawa niya ito ay napagtanto niya na ay higit pa rin itong higit na mas malakas pa rin sa kanya. Sumugod nga ulit itong lobo sa kanya at gaya ng nauna ay sinuntok niya ulit ito sa baba. Gaya nga ng nasa isip niya ay hindi pa talaga sapat ang kanyang ginawa. Ang mga regular na atake ay walang masyadong pinsala sa isang magic beasts na kagaya nito. At kahit na napatalsik niya ulit itong lobo ay hindi pa rin makapaniwala itong ating bida na sobrang lakas pa rin ito kumpara sa kanya. Napapamura na nga lang itong si Jinwoo dahil nga dito sa lobong ito. Hindi na nga niya alam ang dapat niyang gawin dito. Napaka-imposible nga daw na maklear ang dungeon na ito nang siya lamang mag-isa. Iniwasan niya na nga lang ulit ang pag-atake ng lobong ito habang nag-iisip pa rin ng paraan para matalo ito. Nasugatan na nga itong ating bida at mukhang hindi nga daw siya mananalo dito. Dahil wala siyang kasamang party, healer or kahit anong equipment man lang. Natanong nito sa kanyang sarili kung anong meron siyang dala upang talunin ang napakalakas na lobong ito. At tanging katawan niya lamang ang mayroon siya. Naisip niya na kung meron nga lamang sana siyang dalang armas. O armas na merong magical powers. At parang merong biglang sumagi sa kanyang isipan ng dahil sa armas. Dito nga ay dali-dali niyang tiningnan ang kanyang inventaryo. Binunot niya nga sa kanyang inventaryo ang isang espada. At natanong niya ang kanyang sarili kung bakit ito nasa inventaryo niya, ngunit hindi na nga daw ito mahalaga sa ngayon. Diretso nga niya itong inindayog patungo sa lobo at tumama ito sa sanguso ng lobo at ito ay nahiwa. Diretso nga niya itong inindayog patungo sa lobo at tumama ito sa sanguso ng lobo at ito ay nahiwa. At dahil nga dito ay sa wakas ay natalo niya na rin ang lobong ito. Dito nga ay napagtanto niya ito ay espada ni Mr. Kim na naiwanan sa Double Dungeon.
Lumabas na nga sa kanyang notice na natalo niya na ang lobong ito at dahil dito ay tumaas ang kanyang level. Naalala ni Jinwoo na sinabi ni Mr. Kim na nabili niya ang espadang ito na nagkakahalaga ng 3 milyon. Hindi niya nga daw kayang bumili ng ganito. At pansamantala niya muna itong gagamitin dito. Nasambit nga nitong si Jinwoo na sobrang napakakapakipakinabang. At natanong niya kung pwede ba siyang maglagay ng kahit anong bagay dito. Biglang dito nga ay may dumating na namang lobo. Alisto na itong ating bida sa at sinabing hanggat meron siyang armas ay hindi na ito matatakot ulit. May 2 lobo nga na dumating dito. Dito rin napagtanto ng ating bida na hindi niya mabuhat ang espada at sinubukan niya itong bunutin sapagkat ito pala ay bumaon sa semento ng ito ay ginamit niya sa pagpatay sa unang lobo. Pilit binubunot ng ating bida ang espada sapagkat nagsimula na ngang lumusob itong 2 lobo at malapit na nga ito sa kanya. Ibinuhos na nga nito ang kanyang buong lakas para mabunot niya itong nakabaon na espada sa semento. Buti na nga lang ay nabunot niya na rin ito ng tuluyan. At diretso niya itong ihiniwa sa isang lobo patungo sa pangalawang lobo, subalit. Gulat na gulat itong ating bida ng masalo ng pangalawang lobo gamit ang bibig nito. Dito nga ay talagang napapaniwala na siya na talagang mga bakal ang mga ngipin ng lobong ito. Sinabi ng ating bidang si Jinwoo na kakakuha niya nga lang daw ng espadang ito. At buong lakas niya iton ihiniwa galing sa bibig ng lobong ito. Hindi nga daw makakapayag itong ating bida na sisirain lang ito ng lobo at dahil nga dito ay nahiwa niya sa 2 piraso ang lobong ito. Parang natakot nga itong isang lobo sa kanyang nakita na kinahinatnan ng kanyang kasamahang lobo. Dito nga ay nakikita na nga nitong ating bida na kung ikukumpara niya itong mga lobong ito sa mga batong statwa ay sobrang hihina lamang ng mga ito. At mukhang dito nga ay nawala na ang nararamdamang takot ng ating bida nung simula nang pumasok siya dito. Makikita nga dito na mukha na ngang natatakot na itong lobo at nagsimula na itong umatras papalayo dito sa ating bida at tumakbo na nga ito papalayo sa takot. Makikita nga sa sistem ng ating bida na tumaas na ang level nito sa pangalawa. Tumaas ang kanyang HP, ATMP at nagkaroon na rin siya ng passive skills na tenacity at speed. At dito na nga nagtatapos ang ika-13 chapter ng manuang solo leveling. Maraming salamat! At kung nagustuhan niyo ang ating kwento ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow.